Hello guys! Good morning! Good morning to everybody. Kakatapos ko lang magkape and off ko ngayon. Ngayon lang ako mag-off. Charis! Charis lang. Hindi ako masyadong makatawa kasi nasa fast track section ako ng ER yesterday and meron akong konting sore throat ngayon. Buti na-relieve na siya ng onte and hindi na ganon kasama nung kakagising ko pa lang kanina. So, anyway, nag-lemon lang ako and nag-breakfast and then after that, ayan, nandito na ako sa inyo, guys. Ayan, gusto ko lang magpasalamat to all na yung mga subscriber or yung mga nanonood ng videos ko. Thank you so much to everyone. Um, hindi pa ako nakakapag-file ng tax ko. Kinancel ko na naman yung appointment ko kasi parang tinatamad or medyo hindi okay yung pakiramdam ko ngayon. Pero, meron pa naman akong time this coming Monday. So, yung ilaban na natin ito, after nitong off na to, duty ulit ako ng 2 days. Then, after that, wala na akong OT so far before ako magbakasyon. Meron akong nakaplat na mga PTO ngayong March and then April din. So, bakasyon at relax din pag may time. Charis. Magbabasa lang ako ng mga comment ngayon at magpapasalamat sa lahat ng mga, sumusupport. Sumusupport! Anyway, let's start. Eto. Relax lang ngayon. Eto. Hi sir, nag-apartment tour ka na po ba? Kung wala pa po, what are you waiting for? What are you waiting for? Wala kasing masyadong gamit dito sa bahay. For sure, yung nakita yung tour doon sa may, yun pa yung old or temporary housing namin for the first 60 days ng pagdating ko dito sa Amerika. Yun yung binigay ng catering na free apartment kasi nga sinipa. Nilipat kami from hotel kasi nag-hotel lang kami for like 8 to 10 days and then after that, nilipat kami sa isang apartment complex. So yung nakita nyo yun yung aming temporary housing for the next like 40 or 50 days. So, ganun yon. Hindi talaga yon yung tinitirhan ko ngayon. Itong tinitirhan ko ngayon, more than a year, almost 1 year na ako dito. Nakatatlo ako nagpalipat-lipat ng bahay. Kung alam nyo lang yung stress na dinanas ko. Kung gusto nyo mapanood yung mga vlog ko at yung mga stress na dinanas ko for the first like 3 to 6 months dito sa Amerika, ano pang inaantay nyo? Charis! Ayun. Hopefully very soon kasi after nitong off na to, magdadalawang duty ako and then after that magkakaroon na ako ng triple off. Imagine, after how many months, ngayon lang ako makakatikim ng triple off. Charing! Kakaloka. Pero check ko na rin po yung previous video nyo. Thank you. You're welcome. Thank you so much RDC kung sino ka man. RDC lang yung niya. Ito naman. Nurse Can, thank you. Thank you sa info. More videos for direct hire nurses. May nagawa ba ako for direct hire? I think wala akong nagawang videos. But hopefully soon, kung gusto mong gumawa ako ng videos, marami din namang mga YouTuber ngayon, na mga nurse vlogger, na nagbablog about direct hire and stopping. So, I would recommend na panoorin nyo especially yung videos or yung YouTube channel ni Nurse Juan. Yung very informative, parati kong pinapanood yon. Thank you so much. Okay, yung sa akin naman hindi na masyadong mga detail ng sobra-sobra, lang, kaetyosan lang kung minsan. Charis. Para lang may meron kayong clowns or pampatawa. Well, yung iba nag-PPM sa akin na na-encourage daw sila, na ma-motivate daw sila because of my struggles, because of my challenges na sinishare ko talaga dito sa channel na to. Thank you so much for that. Yung sa akin, ninanarrate ko lang, sinishare ko lang sa inyo, negative or positive, hindi ko kayo dinideprive ng information, di ba? Eme lang.
kung ano lang yung life vlog ko dito sa Amerika. Next. Charis. Ito. Masyadong mahaba to. Oh, ito. Na-appreciate ko talaga itong comments na to. Nakakatuwa yung tawa mo, sir. Connetics ka din pala. Tanong lang, sir, regarding sa pagkuha ng car. Saan ka nag-car loan and magkano down payment mo? Stay safe. Diyan. Nag-car loan ako kasi merong credit union yung aming ospital. So, hindi ako masyadong nahirapan. In terms of down payment, depende sa amin kung magda-down payment kami ng malaki. Pero ako, nag-down payment ako ng at least 500. Kasi ang nangyari doon is that yung worth ng car is 29,700 Mazda CX-30. Pero ang valuation lang ng bangko is 29,200. So, ang babayaran lang nila, ang sabi ng bangko or credit union sa amin is that 29,200. Are you willing to put a $500 down payment? Or kung ayaw mo, pumili ka na lang ng ibang kotse. Gusto ko yung Mazda CX-30. So, ang nangyari, nag-down ako ng $500. Okay, so ang binayaran or ni-loan ko sa credit union ay hindi umabot ng $30,000. Nasa 29,200 lang ata. Next. No po, nurse can. More videos, Zai. Yeah, thank you so much. More videos talaga. Charis. Next. Oh, ito. Galing naman to kay Mels. Ang sabi niya, pwede po ba next vlog ninyo about ER routine? I can vlog about that. Meron ata akong vlog, A Day in a Life of an ED Nurse. Kaso hindi siya masyadong detailed. Pero kung gusto niyo ng bongga at detailed, hopefully makapag-vlog ako at makapag-upload ako ng more videos very soon. Kasi yun naman talaga yung nakahiligan ko. Okay? Sa mga basher na sinasabing ginagawa ko daw negosyo, itong pag-YouTube ko at gusto ko lang kumita. Mayaman na ako dahil hindi ko na kailangan. Actually, hindi nga na ma-monetize itong account na to dahil. Kakaloka. Medyo malapit na tayo doon. At mainggit ka kapag kumikita na ako ng bonggang-bongga dito sa YouTube. Charis, joke lang yun. Naka ba? Positivity lang tayo dito. Siguro yung mga yung mga, ay nako, yung mga bashers ko na nagpi-PM sa akin ng kung ano-ano, na mga masakit na salita, na nanggagaya ako ng vlogger, nakakasuka yung tawa ko. Magsilayas kayo dito. Joke lang. Panoorin nyo pa rin, syempre. Diba? Added views pa rin kayo. Charis. Kahit nag-i-spy lang. Ayan. Okay, next. Nurse, eto. Si Miss Marcel. Nurse Can, pwede po ba dalhin sa Pinas ang car na nabili sa Amerika? Another vlog. Okay, hindi na ako gagawa nito kasi napaka-simple lang sagutin itong tanong na to. Pwede bang dalhin yung car? Definitely, yes, pwede mo siyang ipaship yung car mo na fully paid mo na meron ka ng title from here going sa Pinas. Pero, ang sabi nila, magbabayad ka kasi ng mahal na shipping fee kasi napakalayo ng US papuntang Pinas. Second, magbabayad ka dito ng tax din ata. At saka magbabayad ka rin ng tax sa Pinas at saka mga custom fees. So, ang mas maganda daw, sabi nila, ibenta mo na lang yung car mo dito kung low mileage man yan. And then, bili ka na lang ng car sa Pilipinas. 'Di ba? Mas mura pa siguro pag ganun yung ginawa mo. Pero sa tanong mo kung pwede bang dalhin yung mismong car mo sa Pinas at ipaship mo papuntang Pinas pag ayaw mo na dito sa Amerika, yes, definitely. Pwede mo yang dalhin sa Amerika. Hindi lang nga masasama sa iyong bagahe kasi nga napakalaki. Joke lang yun. Ay, naku, nakakaloka. Okay, next. Natin. Ayan. Ito naman. Ito naman galing sa ano ko. Dapat English ito. Sabing ganun. I have similar questions. We are planning to perform Umrah from here in Virginia. They're close to Washington. From here in Virginia, we are Indonesian. My wife is a green card holder and I am a US citizen. Can my wife get a visa on arrival? Medina or Jeddah? Thank you so much. Well, yes. You can get a visa on arrival for as long as that you have a green card in Jeddah, Saudi Arabia. After you pass
through like after you landed, you're just gonna go straight to the visa on arrival section, which is a counter before you go to immigration. So you have to go there. Don't go straight to the immigrations. Go to the visa on arrival counter. There is a lot, once you landed in Jeddah, there is a lot of people who's gonna help you navigate through the airport, and you can just ask them, okay? Jeddah is one of the friendliest airport I've ever been to nowadays. Pero nung mga nakarang taon hindi. Ngayon, okay na siya. Napaka-friendly and napaka-bongga yung ambience. Okay, next. Very timely. ID ko na next month. Thank you for sharing. You are very much welcome, Miss AC? Okay. Okay, next. Nabasa ka talaga ito. Nadaanan ko dahil this is one of my colleagues previously in my previous hospital when I'm still working in Saudi Arabia. She said, I'm proud of you, best she can. God bless and more. God bless more. Mga ganun. You're welcome, Christine. Hope to see you soon here in Jamaica. Okay. Next. Ilang years bago ka na regular po dyan sa hospital mo, sir? Upon arrival here in the US, I arrived here like January 23 nung nakaraang taon, 2022. Kailan ka mare-regular? You are regular employee once nag-sign up ka pa. Though for the first 90 days, I think new hire ka, but you are regular. Okay, regular staff ka talaga kapag direct hire ka. So regular na ako from the first day that I have started with my employer, which is Catering Health Network. Pwede bang sabihin nyo? Charis. Ayan. Ito naman. Woohoo! Yay! Thanks for sharing. Paycheck. Ito yung paycheck or sahod reveal. Parang ano sa, woohoo! Parang ano sila sa sahod ko. Well, mataas yung sahod na yon kasi nga nag-OT ako ng almost 3 to 4. In the this month ng February, last na to, February 28 na, for this 2 paycheck, tag-apat yung naging ano ko kasi as in napaka-hectic talaga. Pero alhamdulillah, thank you so much na survive naman ng bonggang-bongga, di ba? Pak. Alam nyo, sa pag-OT, yes, nakakatamad, nakakapagod, pero isipin nyo na lang na mas maraming mga nurses na nasa maybe Saudi or much worse sa Pinas na napapagod din. Pero ang tanong, nasusuklian ba ng financial or monetary compensation yung pagod na yun? Hindi, di ba? So at least dito, napapagod man tayo, more dollars. So pagdating nyo dito, wag masyadong choosy, wag masyadong tamarin. Pwedeng magpahinga, but never quit. Okay? Go on vacation. If you feel na na-burn out kayo, wag mag-OT. Go on vacation. Wag ipagpatuloy yung sagarang OT. Kagaya ko, oh my God, I will be on vacation this March and April. No OTs muna. Pagbalik, for sure, ganado na naman mag-OT. Pero hindi na yung bugbugan like 4 per paycheck. Siguro mga 1 or 2 na lang. Let us all be grateful sa mga blessings na natatanggap natin. Huwag masyadong reklamador, okay? And God will bless us more pag grateful tayo. Okay, ito. Let's read more. Ito. Sana all ang tagal ng process namin. Okay. Yeah. Hindi naman siguro ito yung about sa sa timeline ng processing ng green card. Yeah. Hindi talaga magiging same yung parang naging process natin. Hindi tayo pare-pareho ng timeline ng pagpunta dito sa America, Beshi. Ito si Cathy. I think isa to sa mga subscriber and friend ko na nasa Saudi Arabia. Hindi ko pa siya nami-meet personally, but she's very supportive sa mga videos and vlog ko. Parati niyang pinapanood siguro, Charis. Cathy, nanonood ka ba? Yeah.
Hindi talaga pare-pareho. Let us all be thankful. Yung sa akin, nag-start ako mag-apply sa Catering Health Network March of 2022. Tapos nakarating ako dito ng January 2023. Actually, October pa lang or November pa lang meron akong visa, but I refused to come here. So, ayun. Salamat sa Diyos, nakarating din in less than a year dito. Pero, madami rin akong sinacrifice ko yung trabaho ko para makapasa sa NCLEX. Sinacrifice ko lahat, you know. Isa yon sa mga regrets ko din kung bakit ko pa iniwan yung trabaho kong yun. Kasi it gives me money. Kung siguro naging matiisin ako, baka hindi naman sa sa pag nagsisisi. Konting lang, regrets. Baka may trabaho pa ako before ako umalis papuntang US. At baka na-enjoy ko pa yung Saudi Arabia before ako umalis papunta dito. 'Di ba? Ayun nga, ang nangyari is balik ako ng balik sa Saudi Arabia kasi nga hindi ko na-explore masyado ang Saudi Arabia. This coming March, nasa Saudi ako. Ayan. Ito ang pinakamahaba, pero na-appreciate ko talaga na ito. Yeah. Ito talaga as in super. Let me read this. Parang maalala mo kaya. Thank you for sharing your experience to our Pinoy nurses who are interested in pursuing the American dream. Sir, ang taxes kasi dito sa USA is contribution mo sa government. Malaki nga ang contribution, nakakapanghinayang sa laki, pero makikita naman saan napupunta, di ba? Hindi naman mukhang basurahan ang environment dito. Magagandang kalsada, lagi na maintain, naalagaan mga natural resources dito. I mean, nasa Amerika ka. Hindi pa tayo citizen, pero patas lang ang green card holder sa right ng isang citizen dito. Ayaw mo ba nun? Gaano ka-powerful ang Amerika para libre ka mamuhay? Kung hindi nyon ma-appreciate kung saan napunta ang taxes ninyo dito sa Amerika, then you are blinded of your own ego. O, di ba? Ang daming gustong makapunta dito, which is true. Ang daming gustong makipagsapalaran for the American dream, which is true again. Siguro hindi mo pa na-explore talaga ang US and its purpose for you. That is true. Hindi ko pa talaga na-explore ang buong US. Hopefully, pagkatapos ng bakasyon ko sa sa Asia this coming March, and then sa Pilipinas then after April, hindi ako masyadong magbubuk siguro ng mga OT. I can explore more of the US, like punta ng Las Vegas, punta ng California, Washington DC, mga ganon. Diba? So, I am hoping to explore more of the US very soon this year. I hope you let this comment educate people regarding why we are contributing for taxes, which is true. Isipin mo na lang, mga illegal dito sa US, hindi sila nakakapag-contribute ng taxes, and I am sure that they are not proud of it, which is true. Yung mga illegal na nandito, tago ng tago, natatakot everyday that someone will drag them into jail, into prison, mga ganyan. So, maging thankful tayo na legal tayo na nandito sa US, and na-enjoy natin yung luxury of earning more than the usual earnings na meron tayo sa Pinas, di ba? So, we should be grateful for that. We should be more grateful kung green card holder tayo, di ba? Ayan, madami pa actually, sobra. Mga po ba dyan? Ayan. Marami pang mga nakakatuwang comments. There were questions that were asked. As in, hindi ko na halos mabasa lahat. Ayan. Yes. Yung iba, okay. Bago mag-Amerika, travel muna. Sa Hong Kong daw. Yes, pasyal-pasyal para hindi masyadong ma-stress, at para pagdating nyo dito, okay na kayo.
O meron pa dito, galing to kay JP. As of now po, hindi pa case ready. Wait. Okay, sabi nito ni Desi, pareho tayo, umabot din ako ng 5 years bago ako nag-decide na mag-Amerika. Yes. It took me like, decided na ako nung nasa nursing school pa lang ako. Pero, hindi ko masyadong siniseryoso nung nasa Saudi pa ako. Until such time na merong isang patient na nagparamdam sa akin na hindi ka bagay dito sa Saudi, yung parang yurak-yurakan yung pagkatao ko. Doon ako nagising that Saudi is not forever. I love Saudi Arabia. For nurses, I love Saudi Arabia kasi isa akong Muslim at yung pinaka-holy place namin is nandoon sa Saudi Arabia. So, pero for nurses like me, for me, hindi talaga siya. Unless siguro lahat ng ospital, maging magnet na, tapos ma-educate na yung mga pasyente on the important and vital role ng mga nurses sa buong bansa ng Saudi Arabia, then that's the time siguro na parang, maisipan kong bumalik. Pero as of now, wala sa ko na bumalik ng Saudi Arabia as in. Okay, so hanggang dito na lang itong vlog na to kasi humahaba na siya ng bonggang-bongga. Thank you so much. Again, this video is just for to thank all of you sa mga comment, like, support, and everything. Thank you so much, guys. As in, hindi ko ini-expect na maliit pa lang yung audience natin ngayon, hindi ko ini-expect that I will be able to like make a difference in other side. Like, may mga nag-PPM sa akin that they feel motivated to come here to the US, yung mga iba hindi pa nagtitake ng NCLEX, and much more yung iba na nagtatanong sa akin na hindi pa sila nurses, hindi pa sila nursing grad. Like, they wanna take up nursing because they got inspired of my video. Thank you so much. I have one from the Philippines na ganun yung situation. So, thank you so much, guys. I'll see you in my next vlog. Bye-bye!